Higit 95 billion pesos na insertions umano sa 2019 national budget ang vinito o hindi inaprubahan ng Pangulo. Hindi raw ito kabilang sa priorities ng administrasyon at labag pa sa konstitusyon. Umaaksyon si Maricel Halili. Matapos ang ilang buwang banggaan ng Senado at Kamara, nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11260 o ang 2019 General Appropriations Act. Pero hindi nakalusot ng buo ang national budget. Ivinito kasi ng Pangulo ang nasa 95.3 billion pesos na pondong nakalaan sana para sa ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ito ang inirereklamo ng mga senador na last-minute insertion na ginawa ng mga kongresista. Sa veto message ng Pangulo, nakasaad na wala ito sa program priorities ng administrasyon. Ang dahilan, labag daw ito sa konstitusyon. They are in violation of the Constitution, whether you call it pork or beef or meat or fish. Those provisions are violative of the basic charter. Bukod dyan, nasa 12 item pa mula sa isinubiting budget proposal ang vinito ng Pangulo. Dahil dito, ang orihinal na 3.757 trillion pesos na 2019 budget ay bumaba sa 3.66 trillion pesos. Sabi ni Panelo, may ilang provision din sa budget na inilagay sa conditional implementation para matiyak na naaayon ito sa batas. Kabilang narito ang allowance at benepisyo ng mga guro, pagbuo ng karagdagang teaching positions, pagtayo ng evacuation centers, pagpondo sa mga foreign assisted projects, tulong pinansyal sa mga LGU at iba pa. The message is always you follow the Constitution. Any deviation from the Constitution will not be approved by the President or will not be tolerated. Ayon pa sa veto message ni Pangulong Duterte, papayagan niya ang paggasto sa 2019 budget na nakalaan para sa mga proyektong pang-imprastruktura hanggang sa susunod na taon. Ito ay sa kondisyong bago matapos ang taong 2019 ay obligated o tukoy na kung saang eksaktong mapupunta ang pera. Ituturing ding cash advance ang perang nailabas ng gobyerno para sa mga ahensya ng gobyerno, state colleges and universities at mga GOCC bago maaprubahan ang pambansang pondo. Pabor si ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino sa pag-veto ng Pangulo. Pero bakit daw kailangang ilagay sa conditional implementation ng allowance sa mga guro? Alam naman natin, matagal lang pinaglalaban ng mga teachers, halimbawa, yung additional benefits at saka kailangan natin ng hiring ng new teachers every year yan. So, we would really like to know kung bakit merong conditional veto na ganyan. Bilib naman si Senador Ping Lacson sa ginawa ng Pangulo, lalo't malaki raw ang matitipid ng taxpayers dahil walang makukuhang komisyon mula sa pork ang iilan. Pero buwelta ni House Appropriations Chairman Rolando Andaya Jr., kaya siguro nagdiriwang ang mga senador ay dahil hindi nagalaw ang Senate pork. Pero sagot ni Senate President Tito Soto, walang isip si Andaya dahil hindi naman senador kundi taong bayan ang nagwagi sa ginawa ng Pangulo. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.